Hello mga kabayan, welcome. Tama na ang pag-scroll sa YouTube. I-type na ang Nurse ng Bayan para sa mga health tips and advice. Ligtas ba ang paggamit ng mosquito coil? Ang mosquito coil o katol ay napakakaraniwan sa mga bahay ng Pilipino. Murang-mura, madaling gamitin at epektibo laban sa lamok. Pero ito ang tanong. Ligtas ba talaga gamitin ang mosquito coil sa bahay? Sa video na ito, aalamin natin ang totoong epekto nito sa kalusugan. Ano ang sinasabi ng science? At ang mga ligtas na alternatibo para maprotektahan ang iyong pamilya. Ano nga ba ang mosquito coil? Ang mosquito coil ay gawa sa materyales na dahan-dahang sinusunog at naglalabas ng insecticide, karaniwan ay pyrethroids. Ang mga chemical na ito ay dinisenyo para itaboy ang lamok. Pumatay ng insekto sa hangin. Kapag sinusunog, naglalabas ito ng usok na kumakalat sa buong kwarto. Ano ang nangyayari kapag ginamit sa loob ng bahay? Kapag nagsusunog ng mosquito coil, naglalabas ito ng PM2.5. Naglalabas ng maliliit na particles kapag sinusunog. Usok at chemical na residue. Ang mga maliliit na particles na ito ay maaaring pumasok sa iyong baga, magdulot ng iritasyon sa daanan ng hangin. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang isang mosquito coil ay maaring magdulot ng mataas na indoor air pollution, lalo na sa nakasaradong kwarto. Paalala, madalas ikumpara ito sa 100 sigarilyo. Pero hindi ito eksaktong sukatan at depende ito sa sitwasyon. Posibleng epekto sa kalusugan. Ang exposure sa usok ng mosquito coil ay maaaring magdulot ng panandalian, tulad ng ubo, iritasyon sa mata, sakit ng ulo, pangmatagalan o madalasan na exposure. Nagdudulot ito ng iritasyon sa baga, paglala ng asthma, mas sensitibo ang mga bata, matatanda, may sakit sa baga, bakit mahalaga ito sa Pilipinas? Sa Pilipinas, madalas gamitin ang mosquito coil dahil sa maraming lamok,
panganib ng sakit tulad ng dengue, mababang presyo, kaya kahit nakakatulong ito laban sa lamok, ang maling paggamit, lalo na sa kulob na kwarto, ay maaari makaapekto sa kalidad ng hangin sa loob ng bahay. Ang tamang paraan ng paggamit ng mosquito coil. Kung gagamit ka pa rin ng mosquito coil, gawin ito ng mas ligtas. Gumamit sa maaliwalas na lugar. Huwag ilapit sa mukha o sa kama. Iwasan sa kulob na kwarto. Ilayo sa mga bata. Ang tamang daloy ng hangin ay nakakatulong para mabawasan ang exposure sa usok. Mga ligtas na alternatibo. Narito ang may mga ligtas na alternatibo na pwedeng gamitin. Electric mosquito repellents, mas kaunting usok, mas kontrolado ang paglabas ng kemikal, kulambo o mosquito net, walang kemikal, epektibo habang natutulog, electric fan o hangin, mahina lumipad ang mga lamok. Natural na pag-iwas. Alisin ang naiipong tubig. Panatilihing malinis ang paligid. Nakakatulong ang mga ito para mabawasan ang paggamit ng mausok na repellents. Natural na options pero may pag-iingat. May gumagamit din ng natural na repellents tulad ng citronella, tanglad, nakakatulong ito laban sa lamok, pero mas mahina at mas padandalian ang epekto kumpara sa commercial na mga products. Balance ng benepisyo at panganib. Ang mahalagang tandaan, epektibo ang mosquito coils pero may kapalit. Paminsan-minsang gamit sa maaliwalas na lugar, mas mababang risk. Araw-araw sa kulob na kwarto, mas mataas na exposure. Ang goal ay maprotektahan ang pamilya laban sa lamok nang hindi nasisira ang kalidad ng hangin sa loob ng bahay. Mahalaga ang pagkontrol sa lamok pero mahalaga rin ang iyong kalusugan. Sa paggamit ng mas ligtas na paraan at tamang ventilasyon, mababawasan mo ang risk habang napoprotektahan ang iyong tahanan. Follow para sa marami pang practical at science-based na tips.
Salamat mga kabayan. Till next time!